no one is justified before God by the law, because the righteous will live by faith. Okay? Bakit po tayo naging righteous? Because of true faith. Hindi by law. Kaya ang sabi rito sa verse 12, the law is not based on faith. So, ang law is not based on faith. Ang law, hindi siya faith. At the same time, ganun din, ang faith, hindi siya law. Sabi rito, the law is not based on faith. On the contrary, by them. Actually, magkaiba pa sila. Verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. So may kita po natin na yung hindi nakasunod sa lahat ng hinihingi ng law is under a curse. So we are under a curse, but Jesus Christ redeemed us from curse. So right now, tayo po ay malaya na. Okay? In Romans chapter 3 verse 19 to 20, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Maliwanag po ang sabi rito, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Yung hinihingi ng kautusan, doon lang sa mga tao na nasa ilalim ng kautusan. So kung ikaw ay hindi na nasa ilalim at hindi ka na nagpailalim sa kautusan, yung mga hinihingi at sinasabi ng kautusan, hindi na to applicable sa'yo. Hindi na to sa'yo applicable. Hindi ka na kasama doon. So, makita natin na hindi na tayo dapat magpailalim sa kautusan. Dahil pag tayo nagpailalim sa kautusan, lahat ng hinihingi at sinasabi ng kautusan, magiging applicable sa'yo. At kapag hindi ka nakasunod sa kautusan, you are under a curse. Pero maliwanag na pinalaya na tayo ni Kristo sa curse. So, mamuhay tayo ng merong buhay na malaya. Kung saan tayo pinalaya. Pinalaya tayo sa kautusan para maging malaya tayo sa kasalanan. So, paano naman tayo magiging matuwid kung walang kautusan? Dahil sa kautusan, inaded yun para alam natin ang kasalanan. Ngayon, alam na natin yung kasalanan. Hindi na natin kailangan magpailalim pa sa kautusan dahil alam na natin ang kasalanan. And Jesus Christ is enough to change our life. The grace, the love of God is enough to change our life. Because through the Spirit, sinulat niya sa ating puso at isipan ang kautusan. And this is Christ's law. Hindi po yung old covenant of law. Hindi po yun. Ito po yung covenant of grace kay Jesucristo. And this is love, faith, and hope na nakikristo. At yun ay hindi po law. Makikita po natin sa Romans chapter 3 verse 20, therefore no one be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Naging conscious tuloy tayo sa sin dahil sa kautusan. Sa Luke chapter 18, dito merong magkasunod yung Luke chapter 18, saka yung Luke chapter 19. And I really believe na talagang pinagsunod to ni God dahil meron siyang reason para mai-ano natin yung dalawang situation. Mai-compare natin, mai-ano natin yung dalawang bagay. Yung sa chapter 18, ito yung the rich ruler. At yung Luke chapter 19, si Zacchaeus, the tax collector. Yung rich ruler, siya ay nag-o-observe ng law, kaya law rin ang ibinigay sa kanya ni God. Ngunit si Zacchaeus, siya ay wala siyang alam tungkol sa law. Kaya
grace ang binigay sa kanya. At dahil hindi niya ina-attain ang righteousness through the law, si Zacchaeus, kaya hindi siya nagpailalim sa law, kaya grace ang binigay. Samantalang itong rich ruler, ina-attain niya ang righteousness, yung God's approval through the law. Kaya yun rin ang binigay sa kanya. Ngunit makikita natin na hindi natin kaya sumunod doon. In Luke chapter 18, verse 18, yung paglapit ng rich ruler, sabi dito, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Question mark po to. Verse 19, sagot ni Jesus, "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God." Alam niyo bakit sinagot yun ni Jesus? No one is good. Kasi, paglapit pa lang ng rich ruler, alam agad ni Jesus, itong tao nito, na ang tingin niya sa sarili niya, siya ay good. Siya ay righteous. Dahil siya ina-attain niya through the law, so yung pagiging self-righteous niya. Kaya sinagod agad ni Jesus, no one is good except God. Of course, si Jesus Christ kasali, pero pinakita niya ni Jesus na walang tao na good except ang Diyos. So doon pa lang pinakita agad ni Jesus. In verse 20, "You know the commandments. Do not steal, do not give false testimony." Yung sagot ni Jesus doon sa tanong na, "What must I do to inherit eternal life?" Alam po natin tayong mga evangelical churches, yung mga true churches, yung under grace na church, mukhang kakaiba yung sagot Mukhang hindi yun ang alam natin. At ito nga yung maaaring ginagamit ng iba ng mga false churches, mga under law, mga not true religion, yung salvation by works sa pagsunod sa law. Bakit ganun yung sagot ni Jesus? Dahil makikita natin na itong tao na to, ang ina-attain niya yung approval ni God by law, kaya yung law rin ang ibinigay sa kanya. Upang makita niya na hindi niya kaya at dalhin siya sa pinaka-end niya at dulo niya hanggang makikita niya yung pangangailangan niya na hindi niya kaya. At doon, makikita niya na kailangan niya ng tagapagligtas at yun yung si Jesus. Because we know Christ is the end of the law. Kung sino man na tumanggap kay Kristo, na-fulfill niya ang hinihingi ng law. So tuloy po natin. When yung sinabi ni Jesus na, "You know the commandments. Do not steal, do not give false testimony," and so on and so forth. And then ano sagot ng rich ruler? All this I have kept since I was a boy. Lahat ito ay aking sinunod. Simula boy pa ako, simula bata pa ako, nasunod ko na to. And then sabi niya, yung narinig yun ni Jesus, when Jesus heard this, yung statement na yun, yung narinig niya yung sagot na nagawa ko na to simula bata pa ako, sumagot ngayon si Jesus. He said to him, "You still lack one thing." And alam nyo ba, kahit magawa ng rich ruler yung sinabi ni Jesus, pagkatapos niya magawa yon, meron pa rin siyang lack one thing. Kasi sa law, makikita natin na laging meron pa rin tayong kulang, at meron pa rin kulang, at meron pa rin kulang. So, sabi dito, "You still lack one thing." Sabi niya, "Sell everything you have and give to the poor." Dahil alam ni Jesus na ang nasa heart nitong mayaman nito. Yung narinig yun ng mayaman, when he heard this, because when he heard this, he became sad because he was a man of great wealth. So makikita natin na sumusunod siya sa kautusan,
Pero nakalimutan niya yung una